Ngayong Abril, ipinagdiriwang ang buwan ng kalutong Filipino. Kaya naman, buong pagmamalaking tampok ng ATI-RTC Car at ng Agimangan Agro-Eco-Tourism Farm ang ilan sa mga katutubong pagkain ng mga isnag. Ngayong episode, matututunan natin ang pagluto ng binanayan. Sa lutong ito, gumagamit tayo ng talbos ng banay o isang halamang kapamilya ng luya bilang pampalasa. Timay sa apong special delicacy ti apayaw ket we call it binanayan. Nati binanayan apo ket yung main ingredient niya is pwedeng chicken or fish. Then vegetable na kaya we call it binanayan kasi this is the plant na banay. So yung pinaka young shoot niya, yun yung ididikdikin, then yun yung ihahalo natin sa chicken. Pag medyo mainit na, is pwede na nating ilagay ang mantika. Ilagay natin yung luya. Then, pag medyo brown na yung luya, ilagay natin yung garlic. Ilagay na po natin yung chicken meat. So, yung ginamit na part ng chicken, mas maganda po yung breast talaga. Yung pure na meat. Sinasabi ko na I'm pharmacist by profession. So, nakikita ko talaga pala na yung health is, it begins on things that we eat, kumbaga sa kinakain natin. Usually, ang banay pala, nag-grow talaga siya sa shaded area. Patis, lagyan ako ng patis. The more na you cut or the more you harvest, the more it grows better. Isa siyang medicinal plant. More on expectorant siya. Kaya pag may ubo kayo, instead na iinom ng synthetic na medicines, mag-ulam na lang kayo ng binanayan. Mas lesser yung mga ingredients na kasi by nature is medyo salty siya. Medyo naging crispy na yung chicken. So, ilagay na natin yung binanayan. So, nagiging brown siya. Pero pag gusto mo na hindi maging brown, ibabad mo lang siya sa water. Hindi nyo mapipil ang apayaw kung hindi natin lagyan ng konting sili. Hindi kasi luto yung banay din niya. Medyo mas malakas yung aroma niya. Kasi pwede naman siyang kainin na hilaw actually. So, ready to serve na po ang ating binanayan.